Minsan ba, napapatanong ka na lang kung tama ba ang profession na tinahak mo? Nagsisisi ka na ba na nag-nursing ka? Dahil sobra-sobra na yung pagod at stress na nararamdaman mo sa trabaho at di mo na alam anong gagawin mo. Hindi ka nag-iisa. And in today's video, guess what? Siyempre, pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, dahil binuksan mo na yung video, like mo na yan at dahil nag-like ka na, mag-subscribe ka na rin. Please don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every time na meron pa tayong video. Every week, ano pang hinihintay nyo? Please sit tight and keep watching! Kung bago ka sa channel ko, welcome po, welcome. At maraming salamat sa pag-click ng video na to. Lagi kong sinasabi dito na tayo ay magkukwentuhan lamang. So grab your drink, coffee, or tea and let's just chit-chat and chill. So for today's video, meron tayong tea. Ito is, This is pomegranate. Ang sarap niya, guys. Try it kung mahilig ka sa tea. Good Earth. Recommended siya sa isang nurse na nakatrabaho ko noon. It's good, guys. Okay, naisip ko gumawa ng video na to kasi recently may isa kaming kasama sa work na nagpatawag ng code purple. Ang ibig sabihin naman ng code na to is yung parang staff member is nagkaroon ng matinding event, ganyan. And kailangan niya mag-step out ng unit to breathe. Parang sa code na yan is nagbibigay sila ng kit na may lamang mga teddy bear, candy, stress ball. Tapos ibigyan ka talaga nila ng enough time para makahinga-hinga ka. Magpupulot sila ng nurse para mag-cover ng patient mo. And kung talagang gusto mo, di mo kaya magstay sa hospital, then may papalit sa'yo. So based dun sa nangyari, naisip ko lang na paano nga ba ako mag-relieve ng stress sa work, no? And outside sa work. Kasi syempre, alam mo, kapag minsan, lalo na yung kapag bago kang nurse, pag drown ka na talaga, minsan ayaw mo uminin sa sarili mo or sa mga coworkers mo. Lalo na pag bago ka sa floor, ganyan. Ewan kung ganun ba rin kayo. Kasi ako, to be honest, nung bago akong nurse dito sa States, ganyan ako kasi parang ayoko masabihan na weak ako, blah blah blah. Pero lately na-realize ko na lang din na pag ako ba na-stress at nagkasakit or nag-breakdown, sino bang magsasuffer? Mga coworkers ko ba? Di naman, diba? Ako, it's me and ang mga mahal ko sa buhay. And syempre, ayoko naman mangyari yun, no? In my own experience lang to, paano yung mga ginagawa ko para ma-relieve ko yung stress ko as a nurse dun sa floor or outside the hospital. Simulan natin kapag nasa work ako. Yeah. Kapag drown ako sa work, like for example, back-to-back yung mga pangyayari, hindi mo maiiwasan, guys Let's say, merong admission in the beginning of the shift pa lang, ganyan, and then may transfer na agad, tapos may RRT, tapos may code blue sa floor nyo, yung parang talang pak, ang dami, hindi ka na makahinga, no? Ang daming mga hanging job na kailangan mong gawin, pero hindi mo magawa kasi sobrang busy mo, hindi ka makapag-keep up sa charting mo, mga ganyan. Tipong hindi ka na makaupo, makainom ng tubig or makapag-break man lang, diba? So ano ba talaga ang pinakamabisang way para makahinga-hinga? Uminom muna tayo ng kape or ng tea. Actually, kanya-kanya yan, guys. Pero ito yung mga quick things na pwede mong gawin right away sa work kapag feeling mo burnout ka. And it works for me. Sana mag-work sa inyo to kung ma-experience nyo to. Pero real talk to, guys. Naranasan ko na to noong first 6 months ko as a nurse sa skilled nursing facility. Yan. Nakaramdam din ako ng parang, ramdam ko talaga tumataas yung stress level ko. Alam mo yung parang nagpa-pile up talaga siya. parang naninigas yung batok mo, yung shoulder mo talaga sa stress. Yung feeling ko din that time parang tumataas yung blood pressure ko. Kahit na hindi ko pa na-check. So, syempre, mas alam mo yung sarili mo, diba? Mas kilala mo yung sarili mo pala. To prove is, talaga nagtiga ako ng blood pressure and elevated siya. It's 146/98, mga ganyan. Yung pinakamataas na atang BP ko in my entire life. After 6 months to 1 year, hindi ko na to naramdaman, thankfully. Thankfully talaga, naka-adjust naman ako sa stress level ng health industry. Pero ano nga ba talaga ang kailangan natin gawin dyan? Dami pasikot. Pero ito na, sige na, una mong gagawin, umupo ka muna. Lalo na kung wala namang code, walang emergency. Walang mahuhulog, walang magpo-fall. In short, kung wala namang mamamatay or wala namang immediate danger na mangyayari, diba? Pangalawa, pag sa tingin mo, pwede naman maghintay ng 15 minutes yung susunod mong gagawin. Take your time. Pwede ka din naman mag-walk outside ng facility or ng hospital. Breathe some fresh air. Pumunta ka sa washroom. Take your phone.
mag-scroll ka lang ng mag-scroll ng cellphone mo, kung ano makita mo nagpapa-good vibes sa'yo. Pwede mo rin naman tawagan ng family mo, mag-update ka, makapagkwentuhan ka muna, ganyan, di ba? Para ma-relieve ang stress mo. Isa pang pwede mong gawin is eat something sweet. Alam niyo yan mga nurses, well, based sa science yan, di ba? Na alam niyo naman na ang sugar is nakakatulong para mag-improve ng mood mo, and effective way siya para mabawasan ng stress mo. Well, kasi alam niyo naman na nakakatulong ang sugar to suppress yung isang part ng brain mo, di ba? Which is yung hypothalamic pituitary adrenal axis ng brain. Ano daw? Anyway, isa pang pwedeng mangyari is kung may magte-take over sa'yo ng solid 30 minutes, which is entitled ka naman talaga mag-break kung working ka ng 8 hours. Just go to your car, make sure bukas ang bintana mo so you can breathe fresh air and also listen sa favorite song mo or favorite music, di ba? Good vibes lang, ganyan. At ang huling naiisip ko na pwede mong gawin, guys, is kung meron talagang charge or supervisor na naka-duty, I think it is okay na mag-reach out ka and say, hey, can you help me? Because I feel like I'm drowning, I need help. So, dito din pumapasok kasi yung delegation. And wag kayong mahihiya na humingi ng tulong sa mga kasama nyo. Lalo na yung mga hindi naman talaga busy na pwede mong hinga ng favor. Yan yung mga basic na pwede mong gawin right away sa work. Tapos, pag uwi mo naman, syempre iba naman yan, diba? Napakadami mo naman pwedeng gawin na for sure na depende naman ito sa interest mo. And talagang pag burnout ka na, burnout na talagang tipong gusto mo na mag-quit ng job mo, mga nag-aanap ka na talaga dyan ng mga hospital or something, just breathe first. Huwag ka munang gagawa ng resignation letter. Just use your PTO, take a vacation, use it. Kahit na nasa bahay ka lang, manood ka ng K-drama, ng anime, ng movie, visit your family and friends. Do something na kahit na anong swak sa taste mo. Kasi alam nyo, by the end of the day, we all need a break. Kahit sa anong work pa man yan. Kasi tao lang tayo, guys, eh. Hindi naman tayo robot. Napapagod din tayo, diba? Or go to the spa, magpa-massage ka, magpa-facial, magpa-nails, and lahat ng pwede mong ipagawa na gusto mong ipagawa. You deserve to be pampered, guys. At huwag kang manghihinayang na gastusin yung pera na yan. Pinagpaguran mo yan, diba? And deserve mo na mag-relax. Dahil alam niyo naman, anong ginagawa ng stress sa katawan natin, diba? Hindi talaga siya healthy. Huwag na natin hintayin yung point na talagang yung katawan natin is magsasuffer talaga sa stress or dumating sa point na talaga namang sumabog na tayo at mag-shutdown na lang tayo one day. Ayun, PS lang, you only have one life, so ingatan mo yan. Sana nagustuhan nyo tong video na to, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every time na meron mo tayong video every week. See you on the next video. God bless you.